Adelante, me alegro de verte. Hola, Don Santiago. Hola, Don Santiago. Adelante, Hola, Don Santiago. adelante, Hola, Don Santiago. adelante, padre. Mga donya. Jesus Mariosep, maghintay kayo mga bulagsak. Napakalaking handaan nito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya alalahanin ang gumasta ng labis. O siya mga padre, sikasuhin ko muna ang aking mga bisita. Mauna na ako. Ay nako, nakakayamot talaga ang mga tao dito sa Pilipinas. Ang laki ng pinagkayaman nila sa sistema sa Madrid. Nakakayamot talaga mga tao. At ang dami pang dito mga Indio. Ayoko sa mga Indio ito. Ilang taon ako nagtiis trabaho sa San Diego. Huwag ka mag-alala, si Don Santiago'y makaiba dahil siya ay isang magalang tao. Tama siya, reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Ipinakikilala ko nga pala sa inyong lahat, si Crisostomo Ibarra. Magandang hapon sa inyong lahat mga padre. Magandang hapon din sa inyo. Ikinagagalak ko ulit kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinasasaya ko ulit na makita ang matalik na kaibigan ng aking ama. Oh, nagkamali ata ako. Patawad po, Reverensya. Hindi ka man nagkakamali ko eh. Ngunit, kailanman hindi ko naging matalag na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang nasirang anak ni Don Rafael Ibarra. Ay ang kasiyang na pagkait sa iyo ang may mukha sa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit ko na makasama ang iyong ama. Kaya masasabi ko na isa siyang matapat at kagalang-galang na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng inyong magagandang salita ang aking ama. Para pati niyong gayahin ko ang tradisyon ng mga Alemanya sa pagpapakilala ng bisita kapag wala siyang kakilala. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak ka namin makilala, Juan Crisostomo Ibarra. Maganda ang mga babae sa Europa, wala pa rin tatalo sa kababaihan ng ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil dala mo rin ang iyong tinuran mula sa ibang bansa. Ilang taon kang wala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo ng ating bayan. Ang totoo po niyan, ang aking bayan ang parang nakalimot sa akin. Kahit na ako ay nasa malayo, naiisip ko pa rin ang aking bayan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan hindi ko nalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang iyong pinuntahan, ano para sa iyo ang pinakamagandang tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Maliban sa inang Espanya, ay wala na akong naiibigan pang bansa. Pagkatapos kong pag-aralan at mabasa ang mga kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko rin ang mga magagandang alaala ko doon. Kung gano'n na isa kang hangal! Nagsayaw ka ng pera papuntang Europa at wala ka din natutunan. Ang iyong pinag-aralan sa Europa ay pinapag-aralan din naman sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan na ganyan ang pakikitungo niyo sa akin nung ako'y bata pa at mukhang walang nagbago.
Salamat pa rin sa kanya at nagugunita ako sa mga panahon ng kanyang reverensya at dumadalaw sa aming bahay at nakikisalo ng pagkain sa aking ama. Hay nako, sana patuwarin niyo kasi sa Diyosong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lang mula ng Europa at naway maintindihan niyo sana na kailangan ko ng lumisan. Papunta pa ako sa San Diego para sa Todos Los Santos para may tagpuin. Alam mo, Ibarra, hindi kita masisisi kung gusto mo nang umalis. Ngunit, huwag ka munang umalis sapagkat hinihintay ka na ng aking Maria Clara. Alam mo, sa totoo lang, matagal ka na nang hinihintay. Paumanhin akong doon pero mahalaga talaga itong aking katatagpuin. Muchas gracias sa iyong hapunan. Walang ano mga Ibarra, pero sana'y patnubayan ka na Diyos sa iyong paglalakbay. Salamat. Nakita niyo na? Di ba napakasama ng bunga pagdadala ng inyong anak sa ibang bansa para mag-aral? Lumalaki kanilang ulo at nawawala kanilang paggalang sa mga makakatanda. Diyos ko, ang araw na to ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lingi mong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral. Sa sobrang kapanatagan ay minsan nagdadala rin sa atin ng ilang kapahamakan. Alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na sabihin sa akin kung ano nangyari sa aking ama. Ay, ba't siya napuntang piitan? Kasalanan na ginawa niya. Ang tanging kasalanan niya ay siya ang pinakamayamang tao. Kahit kung ganito ay magsisi ka! Lalo na yung mga nangingialam sa pamahalan, sa paglalakad ng pamahalan. Wala naman silang alam, mga mangmang at walang pinag-aralan. Sana'y may isang artelyero na namumulekta ng mga triboto sa mga mamamayan. Ang artelyerong ito ay hindi marunong magbasa at magsulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makagante, binabaliktad nito ang kanilang sedula. Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa aking dinaraanan. Kung ayaw makulong kayo sa kwartel. Talaga, ipukulong mo kami. Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi niya mababasa yan. Mas matalino pa ang tiyan niya kaysa sa ulo. Labas tama mga bata! Isa ka pa! So, kaya nang gagaling yung ingay na yun. Mga tipo mo'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tignan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng takbo. Sa tingin mo, nabusog ang aking mga bisita, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang isipin. Ngunit, kinakailangan na Ibarra na umalis sa kalagitnaan ng aming kasiyahan. O siya, maiwan ko na muna kayong mag-ama. Maglilinis na muna ako sa kusina. Tila may bumabagabag sa inyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos dahil binigyan tayo ng maayos na buhay. Ngunit wari ko'y mas masaya tayo kung nabubuhay ang iyong ina. Papa, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mabuti pa ay magpahinga na po kayo. Panigurado ay pagod na po kayo sa pagtanggap ng bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Dahil binayaan niya ako ng napakabait na anak at napakaganda. Kung buhay lamang talaga si Pia, paniguradong buong-buo ang aking kasiyahan. Hay buhay! O Pia, aking mahal na esposa. Naway makapiling na lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa.
Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Maraming salamat, Ginoo, sa paghatid. Magandang umaga po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Pili ka. Como estas, Ibarra? Salamat, Ibarra, sa pagbisita sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Santiago. Nais ko po sana makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita! Nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, tuwagin mo naman siya sapagkat siya ay nag-aayos o nahihiya. Maswerte ako at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakakita pa ng may isang babaeng kagaya mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil diyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa ibang bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Go. Sinungaling! Hindi ako makakapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata sa magagandang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan at nagmula sa aking puso at sinasabi ko sa iyo na ikaw ang aking tunay na iniibig. Patawad aking sinta sapagkat kailangan ko munang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking minamahal. Paalam, aking minamahal. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Gawin, hindi ka pa naman nakakaranas ng pag-ibig. Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manid sa mga dating manliligaw. Clarita, kung ikaw'y nanghihinala, lalay ka ng kandila kay San Roque at San Rafael. Siguradong gagabayan nila si Ibarra. Maalala ko ang magandang alaala sa Europa. Tila hindi pa rin nagbabago ang Las Pilipinas. Hoy! Ninakaw mo yung salapi! Sa wakas, nahanap rin kita! Hindi po, hindi ko po magagawa yun. Aray po, tama na po, ayoko na po. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel at Maria Clara. Saan ang inyong tungo? Punta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang doon ang natitira kong gamit. Sige, Obena. Kakausapin ko lang ng inyong ama. Kung ay mag-ingat ka sa inyong paglalakbay. Just gracias, Padre. Santiago! Santiago! Padre, ano sadya ninyo? May importante nga akong sasabihin sa iyo. Doon tayo sa walang kakarinig sa atin. Tandaan mo kung sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lang ang kapakanan niyo. Naiintindihan ko po, Padre. Masusunod ko po ang inyong kahilingan. Tingnan lamang natin kung sino ang susunod sa atin.
Ikinagagala kong makita kayong muli, mga binibini. Kamusta naman ang aking hasyenda, mga binibini? Maayos naman ang iyong hasyenda, Don Rafael. Mabuti naman kung ganun. Sige ho, Don Rafael, mauna na ho kami. Tama na ang pagkukunwari na tayo ay magkaayos. Nagawa niyo na ba ang pinapagawa ko sa inyo? Opo. Opo, Padre Damaso. Nagawa na namin. Mabuti. Ngayon, saan niyo nilagay ang kanyang katawan? Tinapon namin siya sa bangin, Padre. Magaling. Dapat niya na itapon ng katulad ni Don Rafael. Mauna kayo parehas. Maraming salamat po. Ha! 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 Wala na sa akin magpapahirap! Senyor Ibarra! Senyor Ibarra! Senyor Ibarra, ako po si Joselito, ang tagapangalaga ng litsyo ng inyong ama. Matagal po akong hindi nakapunta sa litsyo ng inyong ama, sa kadahilan na ako'y nagkasakit ng ilang araw. Ganun po ba? Ayos lang ho. Pasensya na ho kayo, Don Ibarra. Sadya naman po talaga makalat dito. Ayos lang naman po yun, Mang Jose dito. Sanay na po ako sa mga kapagiligiran na makalat. Nakakalungkot nga po't isipin, Mang Joselito, at ilang taon ako nasa Europa at wala lang naman sa akin nakapagbalita na patay na pala ang aking ama. Paano po nangyari yun? Totoo ba talagang wala nakapagsabi sa inyo na patay na ang inyong ama? At doon nga po ako nababagabag, Mang Joselito. Ilang taon ako nasa Europa at ni isa wala lang naman sa akin nagbalita na nangyari sa aking ama. Patawad ho, Senyor Ibarra. Muchas gracias, Mang Joselito. Ang huli kong pagkatanda, dito lang po nakalagay ang inyong ama. Ho? Sigurado po ba kayo, Mang Joselito? At sino naman yung may nagtangka na kumuha ng bangkay na akong ama? Hindi ko ho alam, Senyor Ibarra. Hindi ko ho alam kung sino magtatangkang kuhain ng bangkay ng inyong ama. Hindi ko po alam, Senyor Ibarra. Subukan po natin magtanong sa supolterero. Mang Andres! Kaya po pala, Don Ibarra, ano may paglilingkod ko? Mang Andres, meron mo ba kayo nakitang isang puntod na may krus na nakapalibot ditong maraming bulaklak? Ngunit, ang alam ko'y pinakukay ng bangkay at sinulog ang krus ayon sa utos ni Padre Garote. Ang alam ko po'y pinalipat ni Padre Damaso ang bangkay ng iyong ama sa mga libingan ng Inchik. Ngunit, bakit naman ipapalipat ni Padre Damaso ang bangkay ng aking ama sa libingan ng mga Chinese? Ito ay isang kahihiyan para sa aking ama! Alam kong hindi ko dapat ilihim sa inyo to, Don Ibarra. Ngunit ang alam ko ay ang bangkay ng inyong ama ay wala na sa libingan ng mga Inchik. Bagkus, ipinatapon na lamang ito sa bangin. Ikaw ba, Padre, nagpatapon ng bangkay ng aking ama sa libingan ng mga Chinese? Hindi ako. Hindi ako ang parang tinutukoy mo. Si Padre Damaso yun.
bagyo ay ang siyang maglilipol sa mga tao at siya ring maglilinis sa sanglibutan. Maigi pang bumili ng tagapul ng kidlat. Hindi rin dapat nagpapatunog ng kampana kapag umuulo. Eh di na nahihibaw na ata si Piloso Potasio. Ha? Anong sabi niya? Bibili siya ng panghuli ng kidlat? Nahihibang na yata siya. Piloso Potasio. Umuwi na kayo mga bata kayo at hinahanap na kayo ng inyong ina dahil may espesyal sang handa ang ginawa para sa inyo. Paumanhin po, Piloso Puntaso. Ngunit hindi pa po kami pwedeng umuwi dahil may katungkulan pa po kami sa simbahan. Ganun baga. Kung ganun ang dahilan, sige, aalis na ako. Sila ang mga nagnakaw sa lupi, Padre. Kung gayon, dalhin niyo sila sa kulungan. Ito, Padre, ang nagnakaw sa lupi. Hindi po nagnakaw nun. Kahit mahirap po kami sa mga yun. Marinig ang bata! Ano ba? Napakakulit mo. Hindi porket ganito lang kami, mahirap. Hindi namin magagawa yun. Uy, basis ka! Aba, may ganang patakapulog ka ng ganyan. Pagkatapos mong magnakaw ng mga salapi, simbahan. Tumigil ka sa Kristan Mayor. Si Crispin lamang ang may kasalanan dito. Si Basilio walang kinalaman dito. Kaya nararapat lamang na si Basilio ang ating parisin at si Crispin ang ating dapat nasisihin sa nangyari ito. Sige, Padre, masusunod dito. Kuya! Kuya, mo mo ako iwanan dito! Sana pala tunay ko mo nang ninakaw sa lapi sa simbahan. Ang lakas ba ng tama mo para magsalita pa? Basilio, ano nangyari sa inyo ng kapatid mo? Ba't ka nagkaganto? Inay, inakusahan po ako ng sa Kristan Mayor na kami daw po ang nagnakaw ng salapi sa simbahan. Alam kong hindi niyo magagawa yun. Kilala ko kayo ng mga anak ko. Inay, pumunta po ba dito ang ama? Sinaktan na naman po ba kayo? Pumunta ang iyong ama, ngunit hindi naman niya ako sinaktan. Sige na Basilio, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Si Sisa ang magiging kabayaran sa inyong pagnanakaw. Tama na po! Aray ko! Maawa kayo! Basilio, ayos ka lang ba? Tila ikay nababangungot. Wala po, Inay, wag po kayo mag-alala. Ang aking po tanging panaginip ay tila may humahabol po sa akin. Inay, tulungan niyo po ako magdesisyon. Ngunit parang nagdadalawang isip na ako kung magtutuloy pa din ba ako ng pagsiservisyo ko sa simbahan. Sa halip, ay gusto ko na lamang pumamasukan kay Don Ibarra bilang tagapastol ng kanyang mga baka. At ang akin naman pong kapatid na si Crispin ay mamamasukan kay Piloso Pontasio. Habang naman ikaw, Inay, dito ka lang sa bahay. Huwag ka na magtrabaho, kami na lang ang bahala sa iyo. Inay, malalagpasan din natin itong pagsubok na ito. Ito nga pala ang handog ko para sa simbahan. Ito'y galing sa aking mga pananim na aking pinitas. Maaari ko ba makausap si Padre Salve? Hindi ko rin titiyak, Sisa. Kasi parang narinig ko sa misa, may sakit ata ang ating pare. Hindi ko lang alam. Siguro, bawal pa siya ngayon may pag-usap sa ibang tao. Matanong ko lang, Sisa. Anak mo nga ba si Crispin at Basilio? Parang nakita ko sila kahapon eh. Tinakasan nila yung servisyo nila sa simbahan. Sisa, mag-ingat ka. Anumang oras ay pwedeng mahuli ang iyong mga anak.
Maraming salamat, kusinero, sa pagpapaalam sa akin ito. Walang anuman, Sisa. Karapat dapat mo lamang na malaman ito. Maraming salamat, Maestro Ciruela, sa pakikiramay sa aking ama. Walang anuman, Don Ibarra. Malaking utang na loob ko sa inyong ama. Kaya talagang makikiramay ako para sa kanyang puro lamang. Maestro, ano ang kinahinatnan ng pagtulong ng aking ama sa mga mahihirap? Malaki ang naitulong ni Don Rafael sa amin. Dahil siya nagpalago ng edukasyon sa aming bayan. Alam mo ba, Don Ibarra, nagkaroon din ng problema ni Don Rafael sa pagputay ng edukasyon. Dahil nga nagkakulang sa gamit. Sa mga nakatataas na sinasabing hindi karapat-dapat ang mga mahihirap para mag-aral. Pati ang mga taga-simbahan, tumututol din. Handa po akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Sinisikap ko pong pagandahan ang edukasyon ng San Diego. Ipapahatid ko tumambaya sa bulwagan. Hindi ko iniibig ang aso ng Gobernador Silio. Unawain niyo sana 11 araw na lamang sa atin ang natitira. Ang kapitan ay naiwan sa kumbento at sumangguni sa kurang may sakit. Hindi kailangan. Ang lahat ay ating naihanda na. Huwag lamang dumami ang boto ng mga matatanda. Hindi ko akalain magkakaroon. Ako na ang maghahanap ng balak ng mga matatanda. Ha? Bakit? Anong ibig niya sabihin? Ang sinasabi ko'y kung ako ang unang magsasalita ay aking ihaharap ang balak ng ating mga kaaway. Kayo naman ang maghaharap ng balak natin. At pag ako'y natalo, kayo naman ang magsasalita para sa akin. Nakausap ko si Tandang Tasyo. Sinabi sa akin ng matanda na kinapuputan daw ako ng aking mga kaaway. Nang higit sa pagkupuot ng aking isip. Mabuting magmungkahin tayo na ayaw nating magwagi at saka natin ipamungkahi na gusto nating magwagi. Dapat walang makaalam nito kahit maging sino man, bagkus ito ay lihim lamang. Como estas, Don Filipo? Nais ko nga pala ipakalala sa inyo, si Maestro Ciruela. ¿Cómo estás, Don Filipo? Maupo muna kayo, Don Ibarra at Maestro. Salamat po, Don Filipo. Maraming salamat, Don Filipo. Ay nais ko lang sa aming pag-usapan ang pagpapalawak ng edukasyon dito sa ating bayan, ang San Diego. Hindi ba't magandang ideya yan, mga Don? Ngunit sa mga problema natin mga hinaharap, malabong magitagumpayan natin lahat ng ating pinagdaanan. Tama ang sinabi ng Maestro. Marami na kaming problema at dumagdag pa ang mga pari sa ating plano sa pang-edukasyon. Ang mga paring yan ay sadyang maarte lamang. Ngunit kapag nakapagdesisyon na ang alkalde mayor, tiyak na susunod lang din sila. Ang suporta namin ay nasa iyo, Don Ibarra. Muchas gracias, Don Filipo. Saan niyo ako dadalhin? Tulong! Crispin! Tulong! Crispin! Ah, si Crispin at si Basilio! Hindi ko alam! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bakit niyo ako ikukulam? Pakulan niyo ako! Pakulan niyo ako, Crispin! Hanapin ko ang anak ko! Saan si Crispin? Saan si Basilio? Hindi nga nabali na sisa. Oo, tama ka. Pati ang kanyang mga anak na magnanakaw. Ano, papakawalan ba natin siya? Siguro, nakinig ko rin kay Tinginti Ibarra na pakakawalan din niya ito. Sige, kaya na mo siya silbi sa kulungan. Saan niyo ako dadalhin? Pinapalaya ka na sisa. Wala ka din mang silbi. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio!
Crispin! 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 Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! 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 Basilio! Crispin! Nakakatuwang bumalik na tayo sa San Diego, Tia. Nakakatuwang pakiramdaman ng simoy ng hangin. Napakasariwa. Hindi maaari ito. Si Ibarra at si Maria Clara hindi dapat magkatuluyan. Dapat ako merong gawin. Magandang umaga, Tia Isabel. Maaari po ba akong pumasok at makita si Maria Clara? Tuloy ka na, Ibarra. Ibarra, natutuwa ako na andito ka. May gusto sana akong sabihin sa iyo. May gusto rin ako sabihin sa iyo, pero sige, mauna ka na muna. Gusto ko sana maglunsa ng isang pagtitipon o kaya ay picnic kasama ng ating mga kaibigan. Yun din yung gusto kong sabihin sa iyo. Ngunit maaari kayong huwag natin isama si Padre Salve. Hindi kasi ako komportable. Hindi yun maaari, Maria. Maayos mo ng pakikitungo sa akin ng Padre. Titiyakan ko na sa ibang karawan siya sasakal para hindi natin siya makasabay. Kung yun ang gusto mo ay sige, sumasang-ayon ako. Padre Salve, ikaw pala. Tumuloy ka. Padre, Ibarra, ako'y mauuna na at ako'y pagod na. Mauuna na ako sa aking silid. Padre Salve, nais ko po sana imbitahan kayo sa pagdating ng pagpipiknik. Sige, pahig naman ako doon, Ibarra. Asan ba si Sisa? Hindi ko siya mahanap. Yun ba si Don Ibarra? Don, gusto mo Ibarra? Sino po kayo? Ako po si Felipe, ang asawa ni Sisa. At ang ama ni Crispin at saka ni Basilio. Ano po may itulong ko sa inyo? Ay nahanap ko po ang aking asawa na si Sisa at aking mga anak na si Crispin at saka ni Basilio. Hindi ko po sila makita at mahanap. Naway tulungan niyo ko. Makita sila. Eh kung ganun ho, tutulungan na lang po kita maghanap. Salamat po, Ginoo. Sisa! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Sisa! Basilio! Crispin! Sisa! Anak! Sisa! Naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan. Kadalagahan kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin. Kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa picnic. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan. Baka nakakabulabog ang ingay nyo sa mga natutulog pa, ang sabi niya. Natanaw nila ang paparating na mga kalalakihan at ang isa'y tumugtog pa ng gitara. Nagbigay galang ang mga binata, samantalang naging pino na ang kilos sa mga dalaga nang nasa harapan na nila ang mga ito. Saan kaya nang gagaling ang ingin na yun? Masundan ko nga ang tinig ng aking mga naririnig. Kung ganon, ang mga dalagang babae ito pala ang gumagawa ng tinig. Napakaganda talaga ng mga dalagang ito. Sayang, kung hindi lang ako pari, marahil ginawa ko na silang akin. Bakit ba mas pinapahalagan niyo ang dalawang unsang nawala kaysa sa dalawang batang nawala? Para sa iyong impormasyon, mas mahalaga ang dalawang unsang yun kaysa sa dalawang bata ni Sisa. Ang dalawang batang yun ay walang kinalaman dito at wala silang kahalaga-halaga. Alam mo! Magandang umaga, Don Filipo. Padre Salve. Magandang umaga, Don.
Don Filipo, matutuloy pa kaya ang ating pinag-usapan tungkol sa pampublikong paaralan na ipapatayo? Tungkol dyan, hindi ko batid kung makakayanan ko pang matuloy ang plano na yan. Bagkus, ito'y parang pangarap mo lamang. Hindi na maaari, Don Filipo. May papel at may kasulatan na para dyan na magkatotoo itong eskwelahan na to. Paano naman na pag-usapan natin na papel? Isa tong malaking pagkakamali, Don Filipo. Kung wala naman ako dito mapapala, pwes umalis na lang kaya ako. Sinang, may papadala ako sa iyong sulat para kay Maria Clara. Maaari ba akong humingi ng pluma at saka papel? Sige ho, Don Ibarra. Sandali lamang at kukuha ako. Na ito na ho, Don Ibarra. Salamat, Sinang. Ito na, Sinang. Pabigay kay Maria Clara. Damaso, alam mo ba malaking pagkakasala ang mga alam ng gamit ng iba? Ano? Anong pinapakalban ko? Ba't ka ba nangingialam? Elias, ikay sumama sa akin at ikay aking dinadakip sa pag-uutos ni Padre Damaso. Tandaan mo tong araw na to, Damaso. Yung wala ha. Tugo talaga. Kasunod pa. Como estas, Botasio, Don Tiborcio? Maaari po ba kayong matanong? Maaari naman, Don Ibarra. Ano ba ang gusto niyong itanong sa akin? Piloso Potasio, ano ang iyong mga nilalarawan niyo sa mga imaheng iyong inuupi? Alam mo, Don Ibarra, ginawa ko ito upang hindi nila maintindihan at hindi rin nila mabasa ang aking mga sinusulat. Alam mo, Don Ibarra, ang aking mga sinulat ito ay hindi para sa ngayon, kundi para sa inaharap. Kung mababasa mo ito na may mga otoridad, marahil susunugin lang nila ito. Nga pala, Piloso Potasio, may maipapakita nga pala ako sa inyo. Sandali lamang at kukuhain ko lang ito. Kung ganon, Don Ibarra, marahil hindi dapat akong kinausap mo para dito. Marahil iisipin na rin ng iba na ikay baliw rin. Alam mo naman, ang pananaw ng ibang tao ay salungat sa akin. Magkakaiba kami. At tingin nila ako'y isang baliw. Ito ang sasabihin ko sa iyo, Don Ibarra. Ang gobyerno ay isang kagamitan lamang ng simbahan. Ito ay matatag, ngunit kung iiwanan ko ng simbahan, ito ay babagsak din. Don Ibarra, mababatid ko magtatagumpay lang ang mga planong nito kung tutulong sa iyong pamalaan. At kung hindi naman, batid kong ang simbahan mismo ang dudurog sa mga pangarap mo ito. Kung gano'n, Piloso Potasio, malaki ang tiwala ko sa aking kababayan at sa aking mga pamahalaan na ako'y kanilang tutulungan. Na ito nga pala mga papeles na ipapakita ko sa iyo, Piloso Potasio. Suriin niyo na mabuti. Balak ko sana magpatayo ng isang eskwelahan. Maniwala ka man o hindi, Ibarra, ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Kung gusto mo magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap, nararapat lamang na yumuko ka sa mayayaman at pakapangyarihan. Hindi ko matatanggap ang iyong pananaw, Piloso Potasio, dahil iba ang kinalakayan ko sa pananaw ko mula sa Europa. Kahit pa man, Ibarra, hindi katanggap-tanggap ang ganitong prinsipyo. Ang lupang nais pag-anihan ay pagmamahari ng iyong kaaway. Hindi sapat ang kayamanan at kabutihan ng loob, Ibarra. Dapat mo rin maunawaan na ang lupang nais pagtaniman ay puno pa ng mga dami. Maaaring hindi magtagumpay ang ating plano ng simulan, ngunit naniniwala ako na may uusbong na puna na magpapatuloy sa ating plano, Piloso Potasio. Buenos dias,
Maestro Nol Juan. Buenos dias din, Don Crisostomo Ibarra. Pag-uusapan natin ang paaralan na sa ating ipapagawa. Ah, ganun ba? Ayos lamang ginoon Don Ibarra. Salamat sa Diyos dahil nakilala ko si Ibarra Ako na ang at nagiging sikat ako nang dahil sa kanya. Ah, ganun po ba, Don Crisostomo Ibarra? Katulad ng pinakita ko sa mga imahe, ganun ang gusto ko maging disenyo ng ating paaralan. Tulad ng mga sa Europa? Oo. Don Ibarra, ikaw pala yan. Tututuwa ako sa bilis ng proseso ng pagpapatayo mo ng iyong eskwelahan. Muchas gracias, Piloso Potasio. Di ako makakatuloy itong eskwelahan mo sa ating bayan ng San Diego. Ito lang sasabihin ko sa iyo, Don Ibarra. Mag-ingat ka sa iyong mga kinikilos dahil hindi mo kilala ang iyong mga kalaban at sila'y makapangyarihan. Alam ko, Piloso Potasio, makakatulong nga ito sa San Diego. Alam ko rin na marami ako dyan magiging kaaway na hindi ko rin kilala at makapangyarihan. Salamat sa pagpapaalala. Bakit mo ako pinapatawag, Ama? Sapagkat may gusto akong ibigay sa iyo. Magustuhan mo sana ang munting regalo ko para sa iyo, Clarita. Ama, oo nga pala. Magpapaalam na po sana ako kung okay lang po na. Lumabas ako kasama si Ibarra. Ganun ba? Kasama mo si Ibarra? Naku, matik papayagan kita. Botong-botong ako kay Ibarra eh. Donya, pwede niyo po ba akong tulungan? Umalis ka dito, kitungin! Tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nailatha sa pahayagan sa Maynila ang mga kaganapan nangyari sa araw ng pista ng San Diego. Kasama sa balita ang mga sikat na tao Salamat sa po, San ang ganda Diego, binibini. ang mga pari, maging ang mantatanghal kasama ang Salamat mga po, artistang binibini. nagsipanggap. Nasiyahan naman ng mga Kastila sa komedya na nasa wikang Kastila. Masaya naman ang mga Pilipino nanonood ng komedya na nasa wikang Sandali Tagalog. lamang, Clarita. Ngunit, Bakit mo tinulungan ng isang kitungin? Labis na Baka ako mahawa ka. pag-aalala sa iyo. Tila, hindi kita makagilap. Hindi kita makita kahit saan pa. Kaya naman ay sinusulat ko ang liham na to. Diyan sa kampanang yun, diyan ang anak ko. Maliw ka na talaga, Sisa. Ako lamang po ay nagtatampo dahil ay hindi niyo man lang ako inunsulta kanina. Na tayo pala ang nangyayari sa'yo kanina. magandang hapon, Piloso Potasio. Magandang hapon din sa iyo, Don Philip. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa nila magsuot ng mga garong damit. Kung ito isang beses lang naman mangyayari, hindi naman nila ito araw-araw susuotin, di ba? Meron pa naman silang pwede pagkaabalahan gamit ang kanilang mga sarapin, di ba? Sang-ayon naman ako dyan, Piloso Potasio. Ngunit, hayaan mo sana silang maging maayos na yung listahan. Kahit ako'y naman, kailangan din mag-ayos. Kahit ayaw ko ng mga garang kasuotan. Alam mo ba, nabalitang-balita daw dito, kada araw na kapistahan, 250,000 ang ginagastos nila.
At hindi daw nagkakalayo ang bahay sa komedya. Nagtatanghal kada 3 araw. Ngunit mas pipiliin kong gumastos ng mahal sa pakikinig ng sermon kaysa manood ng komedyan. Dahil ang panonood to ng komedyan ay napapupunta sa impyerno at ang pakikinig sa sermon ang napapupunta sa langit. Buenos días, ustedes, gentes de San Diego. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala dating kura ng San Diego na si Padre Damaso. Ako ang pinakamagaling na tagapagsalita ng Panginoon sa Kristo. Makinig kayo! Ikaw! Ba't natutulog? Makinig ka! Sa oras ng aking sermon kayo ako natutulog. Kaya makinig kayo! Malubak ko lamang ang pinapagawa ng mga tao ng magkakasala at nagpapakulong. Dapat ay mamatay ang buong bayan para di sila makasik ang kapuluan sa ating bayan. Dapat ay mamatay sa kulungan. Ay, Lecante, San Diego. May nakapasok na diablo dito sa San Diego. Ang isang anak ng Alam ko pa kung paano gumagana ang... Pinapangwebang pa niya, nanggaling siya sa Europa para lang mag-aral. Pues, kakatawa siya dahil yung mga pinag-aaralan niya, pinapag-aralan din dito. Aba, parang sumusobra na ata ang mga sermon ng dating kura ng San Diego. Ibarra, pagpasensyahan mo na. Alam mo naman si Padre Damaso, hindi mo kilala yan. Huwag mong kakalabanin yan. Hindi mo alam ang mangyayari sa iyo. Paalala ko lang sa iyo, huwag kang kakapit sa bundasyon na bato. Mapanganib ito. Don Crisostomo Ibarra, okay na po mga inyong pinahanda ng mga pagkain. Pwede na po sila makuha. Maraming salamat, Ginoo. Wala nga naman po. Naway maging matagumpay ang aking pinapatayong paaralan. Maraming salamat kay Lete Nakadulo. Wala nga naman Don Ibarra. Asa nga nandito tayo. at natutuwa ako na dito nagtatapos ang proyekto ni Don Ibarra. At sa araw na ito ay binibigdisyonan ko ang lupa na ito sa ngalan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bakit hindi mo pa ipinapasemento ang bato, Don Ibarra? Ako po'y sadyang ipahuli na. Paalala ko lang sa iyo, huwag kang kakapit sa bundasyon na bato. Mapanganib ito. Diyos ko po. Dapat ang mga bata. 1, 2, 3, go. Trip lang. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Kuya! Kuya, mamakuyawan dito! Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Aba! May karapatan ka pa magsalita ng ganyan. Pagkatapos mo ng kawin ng simbahan. Salapi! Kalbo. Masamang tao. Kalbo.
Diba? Ang pangit ng partner. Bagalan niya lang, bagalan niya lang. Kunin na lang kasi ang pangit. Hindi ako kailan magtawa. Hindi ko tanan niya ng hot goal. So yun na nga, diba?